Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, anti-insurgency operation matapos ang dalawang insidente ng pamamaril sa Canlaon City pinaigting pa ng Army. Walang ghost project sa Barangay Development Program tiniyak ng NTF-ELCAC. 15.5 million pesos relief goods na may not for sale markings nasamsam sa Tondo babae arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaigting ng Philippine Army ang operasyon laban sa New People's Army o NPA sa Negros Oriental matapos ang dalawang magkahiwalay na pamamaril sa Canlaon City. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, commander ng 302nd Infantry Brigade, mahigpit silang nakikipagtulungan sa pulisya upang alamin kung NPA ang nasa likod ng krimen. Anya nawala ng ideolohiya ang mga rebelde at bumaling na sa pananakot at pangingikil. Noong Setyembre 23, pinaslang sa loob ng kanyang bahay si Jerome Calderon Caballes, 32 dating CAFGO member sa Barangay Bukalan. Kasunod nito isang dating barangay tanod at rescue responder ang binaril habang pauwi ng barangay Binalbaga nitong Martes. Parehong lugar ay tinukoy bilang may presensya ng NPA. Iginiit ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na walang ghost project sa kanilang Barangay Development Program o BDP na layong alisin ang impluwensya ng mga rebeldeng komunista sa mga komunidad. Ayon kay Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., mahigpit ang guidelines at monitoring upang matiyak ang maayos na implementasyon ng mga proyekto. Suportado rin ng NTF-ELCAC ang Senate Bill 1366 o Terror, Grooming and Radicalization Prevention Act na naglalayong pigilin ang pagre-recruit at radicalization ng mga kabataan at iba pang sektor. Samantala, iniulat ng AFP na bumaba sa 901 mula 2008 noong 2022 ang bilang ng mga miyembro ng communist terrorist groups sa bansa. Mahigit 15.5 milyong halaga ng DSWD relief goods ang kumpiskado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isang bodega sa San Juan Street, Barangay 56 Tondo, Manila noong Oktubre 2 ng gabi. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Murico II, kabilang sa nasamsam ang 6,000 kahon ng DSWD family kits na may tatak na not for sale. Huli rin ang isang babae na umano'y nagbebenta ng mga ayuda, isang malinaw na paglabag sa Republic Act 10121 at Article 179 ng Revised Penal Code. Patuloy ang investigasyon kung saan sana idadala ang mga relief goods. Para sa Kidlat News Channel, ito sa JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.